Nakakasiguro ako mga kasalagma na hindi man lang umabot ng 1% ang mga nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ni Tatay Digong sa kanyang mga sinasabing ito. Pakinggan niyo mabuti. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Ay, naku. That is why maghanap uli kayo ng Marcos. Maghanap uli kayo ng Marcos. Advance ang pag-iisip ni Tatay Digong. Anong sabi niya? Kaya ko. Ano ha? Kaya ko. Pero sa konstitusyon na ito, even you give me 20 years, ibig sabihin, dahil sa konstitusyon na ito, hindi niya kaya. Di ba? Kahit bigyan pa siya ng 2 taon. Pero anong sabi niya? That's why, maghanap ulit kayo ng Marcos. Kuha mo ba kasalagma kung ano ang ibig ipahiwatin ni Tatay Digong dito? Okay. Pakinggan niyo mabuti. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit niya nasabi ito. Kasi alam ko, nasa akala ninyo na hindi talaga niya kaya. So, ang Marcos, ang may kakayahan para umunlad ang bansang Pilipinas. Okay. Hindi lingid sa ating kaalaman na during Marcos Senior Administration na masyadong lala ang nakawan during sa administration ni Marcos Senior. At lalong hindi ligid sa ating kaalaman na napaalis si President Marcos Senior sa pamamagitan ng People's Power. Okay. Dahil doon, isinilang ang 1987 Constitution sa pamamagitan ni Corazon Aquino na isang designated survivor. Okay. Na siyang dahilan kung bakit tayo namukmuk ngayon sa kahirapan. Di ba? Okay. So, anong ibig sabihin ni Tatay Digong? Na maghanap kayo ulit ng Marcos. Okay. Sinabi ni Tatay Digong na kapag bumalik ang Marcos, lumala ulit ang korupsyon. At dahil doon, bumalik ang lakas ng taong bayan na siya ay alisin sa pwesto sa pamamagitan ng People's Power. Dahil anong sabi? History repeat itself. Di ba? So, kapag bumalik ang Marcos at malala ulit ang korupsyon, magkakaroon ulit ng lakas ng loob ang taong bayan para tanggalin sa pwesto ang papalit na Marcos Jr. At magkaroon ng bagong presidente sa pamamagitan ng designated survivor. So dahil doon, mabago ulit ang konstitusyon na siyang dahilan ngayon kaya tayo namukmok sa kahirapan. Pero sa pamamagitan ng pangalawang Marcos, na magkaroon ulit ng bagong presidente as designated survivor, mabago ang konstitusyon, hindi sa pamamagitan, hindi para imukmok ang Pilipinas, kundi para sa ikakaunlad ng bansang Pilipinas dahil sinabi niya nang dahil sa konstitusyon na ito, even you give me at 20 years, walang mangyari. Kaya isa lang na paraan. Paano? Maglok-lok ulit ng Marcos at paalisin ulit sa pwesto sa pamamagitan ng kanyang mga supporters at magkakaroon ng bagong presidente as designated survivor para sa bagong konstitusyon sa tunay na pagbabago. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong beyond the skin. So, naintindihan niyo na? Ganyan, katalinted, ka-advance si Tatay Digong. Kaya sinabi ko, nung nagdaan kong video, kung nasa bababa, nasa 120 lang, pababa ang IQ mo, nakakasiguro ako na hindi nyo nahuli ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Ngayon sinabi ko na, alam ko nang nahuli na ninyo kung anong ipahiwatig ni Tatay Digong, kung bakit sinabi niyang magluk-luk kayo ulit ng Marcos dahil hindi ko kaya
ng dahil sa konstitusyon na ito. Kaya maglagay ulit ang Marcos para itanggal ulit, mabago ulit ang konstitusyon sa pamamagitan ng isang bagong presidente as designated survivor para sa tunay na pagbabago. Ito inyong kasama sa kasalagwa mo ngayon. Nothing is more accurate kaysa